May sasabihin akong baka ikagalit ng ilang car enthusiast. Hindi laging sulit ang premium gas. Hindi mo kailangang painitin ang kotse ng 10 minutes bago bumiyahe. At hindi ibig sabihin na kapag diesel ang sasakyan mo, automatic na mas tatagal ang makina nito kaysa gasoline. Pero marami sa mga paniniwalang ito ay may katotohanan noong 1980s at 90s. Pero sa karamihan ng modernong sasakyan ngayon, hindi na sila laging applicable. Kaya kung sinusunod mo pa rin ang mga lumang advice na to, posible kang gumastos ng mas malaki sa gasolina, bumili ng hindi mo naman kailangan o gumawa ng maintenance na halos wala namang dagdag na benepisyo. Pero disclaimer lang, hindi lahat ng myths ay 100% mali sa lahat ng sitwasyon. May mga exceptions depende sa design ng sasakyan at sa recommendation ng manufacturer. Kaya sa video na to, hindi tayo asa sa sabi nila. Ang pagbabasehan natin ay kung paano idinisenyo ang karamihan sa modernong sasakyan at kung ano ang nirerekomenda ng mga vehicle manufacturers. Kaya bago ka gumastos ng libo-libong piso dahil sa mga lumang paniniwala, tapusin mo muna ang video na to. Myth number 1. Premium gas equals mas matipid. Ito marahil lang isa sa pinaka-pinagdedebatehan sa Pilipinas. Kapag nagpakarga ka sa gasoline station, madalas mong maririnig, "Premium na lang sir, mas matipid." Pero totoo ba? Sa karamihan ng ordinaryong gasoline cars, hindi. Ang premium gasoline ay mas mataas na octane rating. Ang octane ay hindi sukatan ng lakas ng gasolina at hindi rin sukatan kung gaano ito katipid. Ang pangunahing trabaho nito ay pigilan ng engine knocking sa mga makinang nangangailangan ng mas mataas na octane. Kung ang owner's manual ng kotse ay nagsasabing minimum 91 RON o Research Octane Number, sa karamihan ng kaso ay halos wala kang mapapansing dagdag na horsepower o fuel economy kapag lumipat ka sa 95 o 97 RON. Sa madaling salita, posibleng nagbabayad ka lang ng mas mahal na gasolina na hindi naman kailangan ng makina mo. So, kailan need mag-premium? Simple. Kapag malinaw na nakasulat sa owner's manual na required o recommended ang higher octane fuel, gaya ng ilang turbocharged o high compression engines. Kung iyon ang recommendation ng manufacturer, well, sundin mo yon. Mini-story si Mark, Honda City ang gamit. Nag-premium siya buong buwan dahil sabi ng kaibigan niya mas tipid daw. Pagkatapos ng isang buwan, halos pareho lang ang fuel consumption. Pero mahigit 1,000 piso ang nadagdag sa total fuel expense niya. Key takeaway, hindi ang pinakamahal na gasolina ang pinakamaganda. Ang tamang fuel ay kung ano ang nire-require o nire-recommend ng manufacturer ng sasakyan mo. Myth number 2. Kailangang painitin ng engine ng 10 minutes. Kapag umaga, maririnig ko pa rin to. Painitin mo muna, huwag mong paandarin agad. Nung panahon ng karburador, may katotohanan to. Pero karamihan ng sasakyan ngayon ay fuel injected na. Sa karamihan ng newer model, sapat na ang 20 to 60 seconds para makapag-stabilize ang idle at umikot ang engine oil bago ka dahan-dahang bumiyahe. Pagkatapos nun, pwede ka nang umalis. Pero importante, gentle driving muna. Iwasan muna ang biglaang hataw hanggang umabot sa normal operating temperature ang makina. Bakit hindi na nire-rekomenda ang matagal na idle? Una, sayang sa gasolina. Pangalawa, mas mabilis uminit ang makina habang marahan kang bumabiyahe kaysa naka-idle lang. At pangatlo, mas maraming unnecessary emissions. Example, kung 10 minuto kang naka-idle araw-araw, sa loob ng isang taon, napakaraming oras ang ginugugol ng makina mo sa pagsunog ng gasolina nang hindi ka pa umaandar. Key takeaway, short warm-up, gentle driving. Yan ang recommendation para sa karamihan ng modern cars. Myth number 3. Nitrogen tires, hindi na kailangan i-check ang PSI. May nagsabi na ba sa inyo nito? Sir, nitrogen na lang. Hindi na bumababa ang hangin. Maganda ba ang nitrogen? Oo naman. Pero may isang maling expectation ang maraming tao dito. Hindi ibig sabihin na hindi na nawawala ng pressure ang gulong. Ang nitrogen ay mas stable sa changes ng temperature
at bahagyang mas mabagal ang pagkawala ng pressure kumpara sa ordinaryong hangin. Pero, unti-unti pa rin itong bumababa. Kaya kahit nitrogen ang laman ng gulong mo, kailangan mo pa rin i-check ang tire pressure kahit isang beses kada buwan at bago bumiyahe ng malayo. Maling tire pressure ang isa sa pinakamalaking dahilan ng mabilis na tire wear, mas mataas na fuel consumption at hindi magandang handling. Key takeaway, hindi nitrogen ang sikreto, tamang tire pressure ang importante. Myth number 4, manual, laging mas matipid kaysa automatic. Noong dekada 90, madalas totoo to, pero ngayon hindi na palagi. Ang mga modern CVT at automatic transmissions ay mas advanced na, mas optimize ang gear ratios, mas mabilis ang shifting. At sa maraming sitwasyon, mas kayang panatilihin ng modern automatic ang makina na mas efficient na RPM kaysa sa average driver. Kaya sa maraming bagong modelo, halos pareho na ang fuel economy ng manual at automatic. May mga instances pa ngang mas matipid ng automatic depende sa traffic, sasakyan at driving style. Kung araw-araw kang bumabiyahe sa EDSA, mas malaki pa rin ang epekto ng driving habits kaysa kung manual o automatic ang gamit mo. Key takeaway, mas malaking factor pa rin ang driving habits kaysa transmission type. Myth number 5, mas malapad na gulong, mas safe lagi. Oo, mas aggressive tingnan, mas sporty. Pero hindi ibig sabihin na mas safe agad. Mas malapad na tires ay maaaring magbigay ng mas magandang dry grip depende sa tire compound, contact patch at disenyo ng gulong. Pero may kapalit yon, mas mahal, mas mabigat. Pwedeng bumaba ang fuel economy dahil sa mas mataas na rolling resistance. At depende sa tire design, tire pressure, bilis ng takbo at kondisyon ng kalsada. Maaari ring tumaas ang tendency na mag-hydroplane sa malalim na tubig. Kaya hindi porket mas malapad, mas maganda na agad. Key takeaway, ang pinakamagandang tire ay ang size na nire-rekomenda ng manufacturer para sa sasakyan at sa paggamit mo. Myth number 6, diesel engine lagi mas matibay. May historical reason kung bakit ito naging popular. Maraming lumang diesel engines ang talagang ginawa para sa heavy-duty commercial use. Pero hindi ibig sabihin, automatic na mas tatagal ang lahat ng diesel kaysa gasoline. Sa panahon ngayon, parehong kayang umabot ng daang-daang libong kilometro ang gasoline at diesel engines kung tama ang maintenance. At pareho rin pwedeng masira ng maaga kung pinabayaan ng oil changes, cooling system, air filter, fuel filter, at transmission maintenance. Sa totoong buhay, ang tamang maintenance ay isa sa pinakamalaking factor sa haba ng buhay ng makina, anuman ang fuel type ito. Key takeaway, maintenance ang nagpapahaba ng buhay ng makina, hindi ang fuel type lang. Myth number 7, kapag umabot sa red line, sira na ang engine. Kapag nakita ng iba na umabot ka ng 6,000 RPM o 7,000 RPM, minsan sasabihin agad, patay ang makina mo. Hindi agad. Ang red line ay limit na iniset ng manufacturer kung saan nagsisimulang tumaas ng gusto ang mechanical stress, kaya hindi ito para sa tuloy-tuloy na paggamit. Sa normal na pag-overtake o matinding acceleration, posibleng umabot sandali sa mataas na RPM at kinonsider ito ng manufacturer sa design ng makina. Karamihan sa modern cars ay mayroong rev limiter na tumutulong para maiwasan ang engine overspeed sa normal na paggamit. Ang dapat iwasan ay paulit-ulit na binababad sa red line, over-revving dahil sa maling shift sa manual, o abusive driving. Key takeaway, red line is a limit, not an instant engine killer. Recap and recommendation. Ngayong alam mo na ang 7 myths na ito, sana mas maging maingat ka sa mga advice na naririnig mo. Dahil hindi lahat ng madalas sabihin ay tama. Minsan, paulit-ulit lang itong naipapasa sa bawat henerasyon. At sa panahon ng Facebook, TikTok at group chats, mas madalas kumalat ang misinformation
kaysa sa tamang impormasyon. Kaya kapag may narinig kang bagong car tip, magandang tanungin ang sarili mo. Nasa owner's manual ba ito o sabi-sabi lang? Ngayon, gusto kong marinig ang opinion mo. Anong car myth ang pinaniniwalaan mo dati? O baka may isa pang car myth na gusto mong i-fact check natin sa susunod na video. I-comment mo sa baba, baka yun na maging topic natin sa next episode. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Siya Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!